Samantala, dalawang weather systems ang binabantayan ngayon na posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa bansa. Ito ay ang low pressure area sa labas ng PAR at ang epekto ng easterlies. Kaya naman alamin na natin ang update ng mga yan mula kay Pag-asa weather specialist John Manalo. Magandang hapon, Ms. Trixie, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ito po yung update sa minomonitor natin na dalawang LPA. By the way, yung isa po na nagdala ng mga pagulan sa atin dito sa Metro Manila kahapon at nung isang araw ay tuluyan na nag-dissipate o nalusaw kaninang alas 8 ng umaga. Kaya naman mababawasan din yung mga lugar na makakaranas ng maulap na kalangitan at may mga pag-ulan. Dito na lamang po yan, limitado sa Ilocos Region at ganoon din sa Cordillera Administrative Region. At ibig sabihin, andun pa rin yung chance ng mga pag-ulan sa binanggit natin ng mga lugar. Ganon din dito sa may bandang Cagayan Valley, pero mas less naman yung mga kaulapan, pero nandun pa rin yung chance ng mga pag-ulan na dala naman ng easterlies. Sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay mas bawas na po yung mga kaulapan. In short, ang mga posible na lamang ay yung mga localized thunderstorms. Kaya ganoon din naman, paglabas natin ay makikita natin na bawas na rin yung mga kaulapan at dyan din yung chance ng mga pag-ulan. Yung isang LPA na binanggit natin kanina ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at nasa layong 1,595 kilometers east ng Eastern Visayas. Hindi po ito papasok ng PAR at base sa ating analysis, unlikely po ito. Ibig sabihin ay hindi natin nakikita na ito ay magde-develop sa isang bagyo. At sa mga susunod naman na araw, ay bukas actually ay mas mababawasan na rin yung mga nakataas natin na cloudy o yung mga lugar na mataas yung chance ng mga pag-ulan dahil wala na pong dominant atmospheric system mainly na magdadala ng mga pag-ulan. Kaya naman ay throughout the country ay makakaranas tayo ng partly cloudy to cloudy skies, which means na low chance po yung mga pag-ulan except sa mga localized na thunderstorms. Bali yung habagat po na nakaka-apekto sa atin ngayon ay hindi po ganun kalakas o ka-pronounce. Although may habagat pa rin po, pero yung mga pag-ulan po mainly ay offshore o nasa may karagatan. Kaya naman po ay hindi tayo, although rainy season ngayon, ay hindi natin nararanasan yung mga sobrang tuloy-tuloy na mga pag-ulan except nung kahapon na ito isang araw, nadala naman ng LPA. At yan din po yung ating concern pagdating sa Angat Dam na nagkaroon naman ng around 3 meters na karagdagan dahil dito sa LPA na to, pero nasa mababang level pa rin po, around 160 meters pa rin, which is below dun sa normal operating level ng Angat Dam. So we still need rainfall, pero hindi naman yung isang bagsak lang na sobrang lakas na posible naman na ang maging dulot nun ay landslide at saka mga pagbaha. So in short, yung habagat po natin ay hindi based sa climatological data natin ay hindi ganun kalakas. At ngayon naman para sa ating dam information. Ako po si John Manalo at patuloy po na makibalita at na maging updated sa mga ilalabas pa na warnings ng DOST Pag-asa at mag-ingat po tayo. Okay, maraming salamat Pag-asa weather specialist John Manalo. At yan ang update sa mga oras na ito. Muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.